بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauuko lamang sa Allah, ang Panginoon ng sanlibutan. Naway ang kanyang mga pagpapala, biyaya at kapayapaan ay mapasa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa kanyang mga sahaba, mga kasamahan at pamilya, at sa lahat ng mga tumahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid, pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na maibahagi ang kaalaman na ating ibabahagi. Ito po ay walang iba kundi ang pagpapaliwanag ng aklat na pinangalanang Umdatul Ahkam, na ang ibig sabihin ay ang batayan ng mga batas Islamiko. Ito ay aklat na naglalaman ng mga hadith. Ang Umdatul Ahkam ay isa sa mga pinag-aaralang aklat ng hadith sa mga batas sa Islam. Ito ay isinulat ni Abdul Ghani al-Maqdisi, isang dakilang scholar ng hadith at fiqh mula sa mga salaf ng ika-6 na siglo ng Hijra calendar. Layunin ng aklat na ito na tipunin ang mga hadith na tuwirang pinagbabatayan ng mga batas sa Islam upang magsilbing saligan ng pag-unawa sa pagsamba at pang-araw-araw na pamumuhay ng isang Muslim. Sino si Sheikh Abdul Ghani al-Maqdisi? Siya ay isang Hanbali sa fiqh. Ang kanyang fiqh ay sa madhab ni Imam Ahmad rahimahullah, isang dalubhasa sa hadith, kilala sa katatagan sa sunnah at aqida ng salaf. Isa siya sa mga scholar na mahigpit sa pagpili ng mga hadith at hindi basta nagsasama ng mahihinang salaysay sa kanyang mga aklat. Ano ang nilalaman ng Umdatul Ahkam? Ang Umdatul Ahkam ay binubuo ng mga hadith lamang mula sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim. Ibig sabihin, walang ibang laman na hadith sa aklat na ito maliban na lamang mula sa Sahih al-Bukhari, ang pinaka-authentic na hadith, at ang Sahih Muslim, ang pangalawang pinaka-authentic na hadith. Nakatuon sa praktikal na batas ang aklat na ito, mga ahkam, mga rulings, hindi sa fadail lamang, hindi sa mga motivation, kundi sa mga ahkam. Kumbaga, ang ating pag-aaral, mga kapatid, ay nakatuon sa mga batas sa Islam na may basihan ng mga hadith mula dito sa ating aklat. At ang aklat o ang hadith na napapaloob dito sa aklat na ito ay inaayos ayon sa mga paksa ng fiqh. At yung mga paksa ng fiqh, ang tahara, sala, zaka, siyam, pag-aayuno, hajj, muamalat, mga pakikitungo, kalakalan, kasunduan, nikah, pag-aasawa, talak, paghihiwalay, hudud, mga parusa sa mga kasalanan at iba pa. So ang aklat na ito ay naglalaman ng mga batas sa Islam. Bakit mahalaga ang aklat na ito? Matibay ang mga hadith. Yun yung una. Dahil lahat ng hadith ay mula sa dalawang pinakasahih na aklat. Ang Bukhari at Muslim. Ligtas ang mag-aaral sa paggamit ng mahihinang ebidensya. Kumbaga, wala kang pangamba sa mga hadith na iyong mababasa at mapag-aaralan mula sa aklat na ito, sapagkat ito ay lahat galing sa sahih. Direktang konektado sa batas Islamiko. Ito yung pangalawa. Hindi ito theoretical lamang. Hindi siya theory lamang, kundi direktang konektado sa batas Islamiko.
Lahat ng hadith ay may praktikal na aplikasyon sa buhay. Pangatlo, angkop sa lahat ng antas. Para sa mga nagsisimula sa fiqh, pwede ang kitab na ito, ang aklat na ito. Para sa mga nag-aaral ng hadith, pwede rin ang aklat na ito. Para sa mga guro at tagapagturo, pwede din ang aklat na ito. Ngayon, itong aklat na ito mga kapatid, ay maraming mga nagpaliwanag na mga ulama. At sa kanilang mga aklat na o sa kanilang mga paliwanag sa aklat na ito ay nakasulat sila ng mga aklat. Tulad na lamang ng Taysirul Allam, Sharh Umdatul Ahkam. Ito yung ibig sabihin ang pagmamadali ng kaalaman bilang pagpapaliwanag sa aklat na Umdatul Ahkam. Itong aklat na ito ang batayan o saligan o sandigan ng mga batas. At iba pang mga syarh na ginagamit o mga paliwanag na ginagamit sa masjid at sa mga Islamic universities. Ipinapakita nito na ang Umdatul Ahkam ay pundasyon sa pag-aaral. Itong aklat na ito mga kapatid ay ginagawang curriculum ng mga Islamic universities sa Madina, sa Makkah, sa Qasim, at kahit dito sa lokal sa atin sa Pilipinas, sa Baguio, sa Marawi, o namang mga Islamic schools ay ginagawa nila itong batayan, pundasyon sa kanilang pag-aaral. Ito ay hindi nawawala sa curriculum ng sunnah, aklat ng disiplina at pagsunod sa ebidensya. Para kanino ang Umdatul Ahkam? Ang aklat na ito ay para sa lahat ng Muslim na gustong malaman bakit may mga batas sa Islam. Ito din ay para sa mga mag-aaral ng kaalaman na nais ng malinaw at sahih na ebidensya. At para din sa mga magulang at guro na gustong magturo ng fiqh na may batayan. So ibig sabihin mga kapatid, ang aklat na ito ay aklat ng fiqh. Ngunit ang nilalaman ay mga hadith. Kumbaga, mga hadith ang lahat ng mababasa mo sa aklat na ito, subalit hadith na sumusuporta o nagbibigay paliwanag sa kaalaman ng fiqh. Ang Umdatul Ahkam ay hindi lamang aklat na binabasa. Ito ay aklat na isinasabuhay, aklat na nag-uugnay sa sunna at gawain, aklat na naguhubog ng disiplina at takot sa Allah. Ang sino mang matutong umunawa sa mga hadith ng batas ay mas nagiging maingat sa kanyang pagsamba at pakikitungo. Kaya mga kapatid, samahan niyo ako sa aklat na ito. Atin po itong ipapaliwanag hadith-hadith. Isa-isahin natin ang mga hadith at bigyan natin ng paliwanag, babasahin natin ang mga hadith sa wikang Arabic at pagkatapos ay isasalin natin sa wikang Pilipino at pagkatapos ay magbibigay tayo ng mga aral na mapupulot doon sa hadith at karaniwan naman ay mga rulings, mga batas ng relihiyon natin, ang relihiyong Islam. Ako ang inyong kapatid, Rashid Nantiza, nakapag-aral sa Al-Ma'arif Educational Center sa Baguio noong 2010 hanggang 2013 at pagkatapos natanggap at nag-aral sa Islamic University of Medina sa Saudi Arabia 2014 hanggang 2018 at nakapagpatuloy ng masteral degree 2018 hanggang 2021. Kaya mga kapatid, isang karangalan sa akin na makapagbigay sa inyo ng kaalaman na ito at wala kayong ibang gagawin kundi makinig lamang at ang ating pong pag-aaral ay ito po ay naka-post sa YouTube at lahat po ng ating mga videos ay naka-upload doon at anytime pwede nyo itong kunin at kahit saan kayo ay pwede nyo itong pakinggan. Ibig sabihin mga kapatid,
ginawa natin ang programang ito para sa iyo. Habang ikaw ay nasa bahay mo, naghuhugas ng plato, ipatugtog mo lang ang lecture na ito. Habang ikaw ay nasa iyong tahanan, nagtatahi, nagtutupi ng damit, nagluluto, o kahit ikaw ay nasa iyong paglalakbay, habang nasa bus o nagdadrive ng sasakyan, pwede mong i-download ito mula sa YouTube, papunta sa USB o di kaya sa iyong cellphone, at i-connect mo lang sa iyong halimbawa sa iyong wifi o connection sa iyong sasakyan. Habang ikaw ay nagdadrive, pakinggan mo ang paliwanag na ito at marami kang matutunan, mapupulot na mga aral, lalong-lalo na ang ating pag-aaral ay nakatuon sa iba't ibang mga batas ng Islam. At syempre mga kapatid, sa Islam, ginawa natin ito, wala tayong ibang hangad kundi makuha natin ang lugod at kasiyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng pagsamba na gagawin dapat ng isang Muslim, wala siyang ibang hangarin kundi ang kaluguran, ang kasiyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, sapagkat yun ang pinaka-the best, pinakamainam, pinakamataas na antas o ng karangalan na kanyang matatanggap dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Hanggang dito lamang mga kapatid. Inshallah, sa ating pong mga susunod na mga videos ay itatalakay na po natin ang aklat na ito. Ang ating pong paraan ng pag-aaral ay naka-record at ito po ay para sa inyong lahat, at sisikapin natin sa pinakamagaan na Tagalog, pinakamagaan na pagpapaliwanag, at pinakamagaan na pagbibigay ng mga aral. Kasi ang fiqh mga kapatid, ang pag-aaral sa fiqh minsan may kahirapan, ngunit inshallah sa tulong ng Allah ay gagawin natin itong magaan na kahit bata ay makaintindi sa ating paliwanag inshallah ta'ala. So ang ating paraan ng pag-aaral ay babasahin natin ang aklat na ito, isa-isahin natin bawat hadith, babasahin natin ang Arabic, at pagkatapos ipapaliwanag natin, atin pong isasalin sa Tagalog, at pagkatapos ay ipapaliwanag natin, at pagkatapos ay magbibigay tayo ng mga aral, 5, 10 o 20 na aral, depende sa mga aral na mapupulot sa hadith inshaallahu ta'ala. Kaya pakinabangan niyo mga kapatid ang ating pagtuturo, at naway dagdagan pa ng Allah ang ating kaalaman sa Islam. Rabbana zidna ilma, o aming Panginoon, dagdagan mo ang aming kaalaman sa Islam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. O aming Panginoon, ya Allah, turuan mo kami ng kaalaman na magbibigay sa amin ng pakinabang, at gawin mo ang kaalaman na aming natutunan na aming mapakinabangan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, at maging tulay upang mas maging magaan o madali ang aming pagpasok sa paraiso, sapagkat sinabi ng iyong propeta, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sino man ang tumahak ng landas ng kaalaman ng isang landas na dito ay pinag-aaralan niya ang kaalaman sa Islam, ay papadalain ng Allah sa kanya ang landas papunta sa paraiso. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.